Alam niyo, yung usapin 'no, tungkol sa propesiya at, yung nalalapit na one world leader 'no, o yung maghahari sa mundo na dini-describe nga ng Biblia na a man of lawlessness 'no. Alam niyo kung tutuusin may katwiran, tsaka may punto. Bakit kailangan natin ng isang leader na a man of lawlessness 'no? Kasi nga yung sistema bulok, yung ating, justice system o legal system ay bulok 'no. Kagaya na lang niyang Senado na sa bibig na rin mismo ng mga senador nanggagaling 'no, na sila ay isang comics o sir excuse me, circus 'no. Circus sila diyan dahil kagaya nga niyan itong mokong na 'to 'no, si Chis Escudero na Senate President 'no, na siyempre siya ang pinakamalaking nakamkam diyan sa flood control scam project dahil, Senate President nga siya 'no. Tapos nakita mo na naman kunwari kakasuhan, tapos makakalaya, tapos nandiyan na naman sa Senado 'no, nagkakalat na naman 'to. At, nakikisawsaw pa diyan sa impeachment ni VP Sara 'no. Ang sentro ng balita ng telebisyon nakapokus sa politika 'no, na yung susunod na presidente, doon sila nagpo-focus kay VP Sara, instead na yung updates doon sa mga kagaya nito si Chis Escudero, yung mga magnanakaw, nagnakaw diyan ng pondo para sa flood control 'no. Lalo na ngayon tag-ulan na at konting ulan, baha 'no. Malulubog sa baha. Ang ginawa pa, worse, pinagpuputol pa yung mga puno sa bundok 'no. Kaya mas madali ang landslide. Imbes na sana yung mga ugat ng puno sisipsip doon sa tubig para hindi rumekta yung tubig pababa doon sa mga residente 'no. Siyempre 'pag nag-release pa ng water dam diyan, kung critical level na yung flow niya, so i-re-release nila 'yan. Kaya mangyayari talaga diyan, magsa-suffer talaga yung mga citizen 'no. So, imbes na doon naka-focus doon sa susunod na presidente 'no. Naka-focus na doon sa impeachment nung susunod ng presidente 'no. Tapos imbes na ang focus is nasaan yung pondo, ibalik yung mga pondo, kumpiskahin yung mga ninakaw nila, doon nagpo-focus sa walang kakuwenta-kuwenta 'no. At, siguro wala na ring nanonood sa GMA tsaka TV5 dahil hindi na nga pinapansin yang Senado. Pati sa mga segment ni Jessica Soho, binabanggit doon 'no, at sinasali pa rin yang BP, impeachment trial 'no. Kay Jessica Soho dapat 'yun dahil pinalabas na 'yun sa news, hindi na niya ipapalabas 'yun do'n sa segment niya 'no. Pero siguro dahil walang nanonood 'no, at sawa na 'yung mga tao, kaya pinipilit pati do'n sa mga ibang show, ipinapakita doon 'no, na walang kakuwenta-kuwenta 'to si Marcos. Ang alam puro pagpulitika pero 'yung tunay na sitwasyon ng bansa at 'yung mga ninakaw hindi, 'yung mga accountability wala, ano. So, tama lang 'yung sinabi ng Biblia, 'yung a man of lawlessness 'no, na ginagawa nating, dini-demonize natin. Pero ang kailangan pala niyon ustisya. At itong man of lawlessness ay si Tomas 'no, dini-describe. Ang ibig sabihin ng man of lawlessness, parang NPA 'yan 'no. Hindi 'yan susunod sa batas ng tao. Kasi nga alam niyang bulok yung legal system niyo 'no. Gagawa kayo ng mga batas diyan na wala naman death penalty na papabor lang sa inyo, okey? Tapos lalaruin niyo ang batas para makapagnakaw, kunwari kagaya niyan si Jingo Estrada, Bong Revilla, ilang beses na bang pabalik-balik sa kulungan 'yan, 'no? Kasi ang katwiran ng mga 'yan, 'di bale ng, makulong ako temporary o kahit na maging guilty pa nga dahil si Erap Estrada plunder, guilty, pero napapardon pa rin 'no? So ganyan kabulok ang sistema diyan kaya
Yung sabi ng Biblia, yung a man of lawlessness na one world leader, hindi yan susunod sa due process. Yung sarili niyang batas ang pairalin niya, no? Kaya ang gagawin ni Tomas talaga diyan, ipapadampot lahat 'to, sila Chis Escudero, yang mga senador, congressman. Si Marcos marami ng papatay diyan kasi marami ng atraso talaga 'yan. Pero itong mga 'to, ipapalibing talaga ni Tomas ng buhay 'yan. At yung Rome punishment ang ipaiiral diyan, no? Kaya minsan ang akala natin yung Biblia na dinidemonize yung tao, yung pala hustisya ang hinahanap.